Ang Ano ba ang plan? napag-usapan ko sa ano ba yun? Sa Salamanca, yung drop-off point, doon yung convergent point, alauna ng Sunday. And then, proceed na tayo kung saan ang... proceed tayo pamatang Rizal Park. Kasi nandun yung INC na rally. So, shooting tayo. magpapakita tayo ng pagsuporta sa kanila. Tapos lilibang ulit tayo. Ng ibang location. Kumbaga magpakita lang tayo Doon doon. muna tayo sa Salamanca. Punta tayo doon sa Luneta. Kasi kailangan natin magpakita ng support sa ating mga kapatid sa INC. Tapos, Proceed tayo kung lipat saan. tayo sa baka sa Liwasan. Sa Liwasan. Kasi doon naman normally ang maisog na rally. Basta 1 o'clock ng Sunday. Yung mga dala namin. Alam namin kung saan namin bibigyan kung saan. Nasa sa Plaza Salamanca. Yung Salamanca is ito yung nasa Sa UN yata. malapit doon or sa Ermita. Basta sa Ermita yan Anong siya. ermita? Sa Ermita yan. I-google mo na lang. Kasi ginugol lang namin yun kanina. So yun ang plan natin ngayon. Plaza Salamanca, 1 o'clock ng Sunday. And then, march tayo pamatang Rizal Park. Tapos para makita naman tayo ng mga kapatid tayo ng INC na nandun tayo, sumuporta sa kanila. Tapos lipat tayo ng ibang location para magsagawa din tayo ng sarili. Sarili. Oo, ang sarili natin. Sarili natin. Ano sabi niya kanina? Oo, pupunta siya doon. Pupunta siya doon. Pupunta din naman siya sa EDSA. Tapos pupunta din siya doon. Ano naman yun? Support natin. Oo, kasi yun nga ang sinabi ko kanina. Every time na ang mga politiko na nanalo, nakikita nila na wala tayong nagagawa. So, aabusuhin tayo ng aabusuhin dahil alam nilang hindi sila mananagot. So, every time that cycle goes on and on, di ba? Pag nakita ng politiko, panalo kami dito sa laban na to, panalo kami, talo pa rin yung taong bayan. Every time natatalo ang taong bayan, every time na nanalo ang politiko, ang mga magnanakaw na politiko, the more they become emboldened, okay lang magnakaw, walang magagawa ang mga tao. So every time natalo tayo, and this cycle goes on and on, we find ourselves less and less able to fight. So pagdating ng in the future na palagi tayong talo, nobody will attempt to fight anymore. Kasi na-inculcate na sa ating isipan na talo tayo palagi. Talo tayo palagi. So, kailangan manindigan tayo. And there's an example of that. May research nun. May isang research yun, I remember. Yung mga unggoy. 4 na unggoy nilagay sila sa isang box. Tapos may hagdanan. Every time na yung isa aakyat, binubuhusan sila ng malamig na tubig. So, nandun sila sa baba. Every time may attempt pag-akyat, bubuhusan sila ng tubig lahat. Silang 4. So hanggang umabot yung punto na wala nang unggoy na umaakyat. Kasi alam nila malamig eh. May mangyayari eh. So, isa-isa pinalitan yung unggoy. So, yung una may 3. Tapos yung isa hindi niya alam. Pag akyat ng isa, pinipigilan siya ng 3. So hanggang pinalitan ulit nila yung 2. Nung umakyat yung 2, pinipigilan ng 2. Walang silang rason, basta pinipigilan lang nila dahil alam nila may punishment. So hanggang isa na lang na natira, pinalitan yung 3, yung isa, pinipigilan pa rin niya yung kahit isa sa 3 umaakyat. Hanggang pinalitan niya, hanggang bago na lahat ng unggoy na nandun sa baba. Nung bago na lang itong unggoy sa baba, wala nang umaakyat. So, Hindi nila alam kung bakit walang umaakyat. Pero alam nilang hindi umaakyat, walang umaakyat. Yun ang ibig kong sabihin. Ultimately, aabot tayo sa punto na wala nang makikipaglaban. Dahil palagi naman tayo talo. So, kailangan nating maniligan ngayon. This is our time. Ito yun. Kasi kung hindi, aabot tayo sa punto na automatic talo tayo. At saka sabi nila, rally niya sila ng rally. Lagi naman walang nangyayari. Parang hinahamon pa nila tayo attorney, di Yung ba? apathy ng tao. Pero kaya kinakailangan natin ngayon, hindi, wag na tayo Huwag huminto. tayong magpatalo, huwag tayong huminto. Oo. Sa tingin nyo ba,
lalabanan ko sila Marcos kung hindi ako naniniwala na meron tayong chance na manalo tayo. Yes, Oh, you never know. Victory is just around the corner. You just refuse to go around the corner. Oh. So yun lang po ang may share ko sa inyo. Sige, okay, And so- I hope to see So sir, you. paano po yun sir? Sa 3 araw yun sir? Ano sir, walang 16, uwian? 17, 18. Walang uwian? Walang uwian. May pagkaon doon. May pagkain doon. Wala ho bang ano sir, alternate? Meron sa araw? doon. May pagkain. Sa 3 araw na yan. Okay. May May, mga may pagkain doon. May 6 na food trucks doon. Okay. So kaya natin Hindi susunod ka yung araw. magugutom. Kaya nga sabi nila, walang uwian. Walang uwian. May pagkain doon. Doon nagluluto. May yung food trucks na yun. Food trucks or mobile kitchen. Doon sila magluluto. 6 yan ha. So, Attorney, kanina po sa press ko ni PBBM, sinabi niya na hindi kasama si Martin Romualdez yung pinsan niya sa kakasuhan dahil wala daw pong ebidensya na nakikita. Ano pong reaction niyo po dito? Ito ay, sa swela lang naman to eh. Sinabi ni Marcos, siyang nagbulgar in the hopes na siya maging hero. Pero Marcos is no hero. Remember that, mandaraya yan. Yung mga asawa na yan, si Bongbong Marcos at si Lisa Marcos Mandaraya, hinahamon ko nga yan eh. O sinabi ko mandaraya ko, public yan ha, paulit-ulit kong sinabi. Kung wala kay high cap. Oh. Yes ma'am. Oh. Oh. Hinahamon ko yung mag-asawang Marcos. Oh. Kung hindi totoo yung sinasabi ko, kasuhan niyo ako. Oh. Bakit ayaw niyo akong kasuhan? Dahil mabubuking kayo. O sino na sa aperahan? Ako yun. doon At hindi ko kayo titigilan. Hindi ko kayo titigilan because the stakes are so high. The future of the Filipino. Sinalaysay ni Atty. sa veterans yan. Harap-harapan. Oh, so hindi tayo magpapatalo. Huwag kayong maniwala kay Marcos kung ano mga sasabihin niya. By the way, hindi totoo na malinis si Marcos. Tulad na nga ng sinabi ko dati, nag-congressman din ako. Nang nag-request ako ng insertion for mobile clinic. Kasi gusto ko bumili ng mobile clinic. Dadalhin ko yung ospital sa barangay ko. Ang congressman pa ako. Bumili na ako ng isa pero kulang. So nag-request ako ng isang additional 10 million yun. Hindi ang committee chairman ng appropriations ang kinausap ko. Kinausap ko si Speaker Nograles. Kasi alam ko ang speaker magdidikta sa appropriations committee chairman. So nung sinabi ko kayo, kinausap ko si Nograles, sinabi niya, sige, bigyan kita. Binigyan ako, inorderan yung committee chairman. Kaya lahat ng insertions ni Saldico, may approval ni Romualdez yan. May approval ni Romualdez yan. So hindi pwedeng sabihin ni Marcos Jr. na malinis yung kanyang pinsan. And I have a personal experience with Martin Romualdez. Yung 528 billion projects na nawala. Sir, ano po yung masasabi niyo sa pagpunta ni Mayor Magalong sa Davao para inspeksyonin yung mga flood control ni Ano po yung masasabi niyo sa pagpunta ni Mayor Magalong sa Davao? Para Sinabi niya inspeksyonin? nag-resign na daw po siya, attorney. Pero nagulat yung lahat kasi nandun pala si Mayor Magalong. Mayor Magalong. Ayaw ko pangunahan si Mayor Magalong. So let him inspect kung ano yung makikita niya. And let's comment kung ano yung right na i-comment natin. Itong sinasabi Ayaw ko lang nila ngayon, attorney, na destabilization daw. Marami po nagsalita na baka tinakot lang nila yung tao para hindi sumama sa rally. Kasi sinasabi nila Jose Claire Castro na yung mga destabilization na doon sa listahan ni Ramon Tulfo nga na pinalabas meron. nila bago itong malaking rally ng Ay, IEC. tinatanong ko nga si Lisa Marcos, bakit wala ako dyan sa destabilization list ninyo? Oh. Tinitingnan, hanap ko nga, nasa bang pangalan ko dyan? O true enough, hindi nyo ako pwedeng kasuhan ng destabilization. Bakit? Wala naman kayong karapatan manungkulan dyan eh. Dinaya nyo yung eleksyon eh. So anong i-destabilize nun? The biggest destabilizing factor is Marcos Jr. for cheating the elections. So hindi ako ang destabilizer, hindi kaming nasa listahan. Wala nga ako doon sa listahan. Hinahanap ko nga eh. Pero ito yung masasabi ko, si Marcos Jr. ang number one destabilizer ng political ng bansang ito by cheating the elections. I repeat that again. Dinaya ni Marcos ang kanyang eleksyon. I stand by my accusations. Sige, pumasok kayo. Tingnan natin kung sinong mag-meltdown. Ito siya, attorney, talagang Galing niya, attorney. Talagang palaban niya. Ay, naku, kung si Lisa Marcos lang. Even if sa may... Ay, nasaan ka ba, Lisa? Nung nakikita lang kita ngayon, hinahanap. Ako, sinampal na kita, kalawat kanan. Alam mo po kita kay attorney. By the way, attorney, anong update dun sa disbarment sa pinali sa'yo? Ay, inaantay ko pa. Anyway, Hindi ka na-throw. yung tatlo, nasagot ko na. Yung isa, up for decision. Yung dalawa, wala ka.
Yung pang-apat, hindi naman ako pinasagot eh. Natakot si Lisa Marcos, sinabi ko, binantaan ko talaga, tutularin ko talaga. Pag pinasagot ako, ililista ko doon ang circumstances kung paano mo niminanipula ang Korte Suprema. Tandaan mo yan, Lisa Marcos at Bersamin. Lucas Bersamin, yung dalawa. Sige, pasagutin niyo ako, ilalatag ko in a legal document para kayong dalawa. Sir, doon sa regarding kay sa Senator Bato, naglabas na raw Ako'y ng- naaawa. Ako'y naaawa talaga kay Attorney, Ako'y naaawa talaga kay Stress na Senator yata Bato siya. dahil kung wala pa namang warrant, huwag niyong ilabas yung mga chismis na yan. Imagine yung warrant ninyo Discretion. from third source, that's chismis. Huwag niyong ilabas yan kasi that's adding agony to a person already, di ba? Eh kung mayroong warrant, i-serve niyo. Kung wala, you shut up. As of the moment, wala naman yung may papakitang warrant. Why you torturing the person? You know, that's mental torture. Kaya naaawa ko doon kay Senator Bato. Ano masasabi niyo kay Ombudsman na siya mismo ang lumalabas ng fake news na even if you are an ombudsman. Attorney, comment ka, attorney. Let me hear your talaga, voice. kasi sa nagigigil na ako, attorney. Si Ombudsman Boyeng Rimulya, mabait. Mabait yan sa akin nung congressman ako. Magkasama kami. Mabait yan sa akin, I will not forget. Binigyan niya ako ng mga scholarships dati. At yun ang isang bagay na hindi ko nalilimutan si Ombudsman Boyeng Rimulya. Sir, wag na lang po kayo magsalita kung wala pa po. Kasi mental torture din yan kay Senator Bato. Naawa nga ako sa mama. Makamamaya. So, if it's there, then serve it. Serve it in the legal way, ha? Huwag niyong kidnapin. Tulad ng ginawa ninyo kay President Duterte, that's plain and simple kidnapping. Pero sa tingin mo, attorney, parang strategy nila para may divert yung attention ng Attention. publiko imbis mag-focus dito sa flood control na Well, it would appear to be like that. It would appear to be like that. Eh, ang issue ngayon, corruption. Corruption na. O tapos biglang lumabas to. Tapos, nasaan yung kopya nyo? Third source lang pala. Mahirap yun. Mahirap yun. Ang dapat humarap talaga sa lahat ng ito, si Bongbong Marcos. Or better yet, iharap mo ang asawa mo kasi yan ang nagdidikta sa'yo. Yung asawa mong butod. Attorney Blancho, ano po masasabi niyo nga sa ginagawa ng ICI na instead na yung pinaka-main source ng tao na nandyan na dapat natin investigahan, ay hindi po nami-mention ang pangalan niya sa Senado. Sila takot na takot i-mention ang Mention. pangalan ng Sino tao. ba? Sino Martes? Si Martin. Ay nako. Martin, ano ang kapal ng mukha mo, Martin. Oo. Sabi nga ng pamangkin mo, they are so corrupt and they don't even attempt to hide it. Ikaw yun eh. Ikaw yung sinasabi ni Sandro eh. O, sino nagkwento sa akin? Ay, yung nanay mong butod. Ang nanay mong butod ang nagkwento sa akin. Sabi ni Sandro, who was working with Martin Romualdez office, they are so corrupt and they don't even attempt to hide it. Ikaw pala yun, Martin. At walang ibang naglaglag sa'yo kundi yung pamangkin mo. At then ikaw, nilaglag kayo ng pamangkin mo at nilaglag ni Lisa Marcos ikaw sa akin. Kaya alam ko. Naglagan. Sinilabas ni President Marcos ngayon na hindi daw kasama sa listahan si Romualdez. Huwag niyo pong tawaging President si Marcos kasi hindi po siya Pangulo. Mandaraya po siya. Okay. I have been consistent about that. I do not call Marcos President, Mr. Marcos Jr. That's all he deserves. But hindi ko tatawagin Pangulo yan kasi mandaraya yan. And I stand by my accusations. Maraming salamat, Thank you, attorney. attorney. Sige, Thank you salamat naman, po. attorney, sa hirap at tayo Magpe-prepare pa ako, magsama-sama. may hearing ako bukas.